106.7 Energy FM. Same, pero iba! Ay! Ay, oras natin. 5:30 na. Tayo rito. Oo nga, huli, pero hindi gulong. Ay, lako. Ay, mga pangga, at naway hindi na umuulan ngayon sa labas kasi nga kanina umulan na naman. Kaya nga. Nakakainis, no? At marami rin sa ating mga pangga ang ngayon ay masaya. Dahil, yes. partner, pansin nyo ba mga pangga, ilang kembot na lang po ay weekend na. Bukas, Totoo. weekend na. Ang bilis, parang dumaan lang para gabi. Totoo, kaya sa lahat din ng mga pangga po natin dyan na nakatutok sa atin, lalo-lalo na yung mga panggang drivers natin. O eto na ha, meron tayong announcement para sa mga pangga natin, lalo-lalo na yung mga panggang riders at passenger princess. Nandito na po ang pinakamabisang back to school promo mga pangga at contest ng Geely Helmet upang ma-avail ito. Syempre, ang ating promo ay pumunta lamang po sa ating mga selected Geely stores na ikaw ay nakasuot ng uniform mo kung ikaw ay estudyante. At para naman sa may jowa, meron kang 10% off. At pag mga single naman, yung mga single tips natin dyan, meron kang 5% off. And to have a chance to win a free Geely Helmet, kailangan mo lang ding i-follow ang kanilang official Facebook page, ang Geely Helmet PH at ang kanilang TikTok at Geely Helmets PH Official at screenshot mo lang yan. Mag-selfie ka kasamang poging helmet mo ng Geely at kung saan branch mo ito na ibili. At syempre wag mo kalimutan na i-share at kasamang hashtag na Back to School Promo, hashtag Geely Helmets PH, hashtag Level Up Your Protection with Geely at ilagay sa comment section ang iyong screenshot. At nag-start na po ito mga panggaan noong September 15 hanggang October 31. Ang announcement po ay November 3 po yan. Ha? Kaya magkaalaman at congratulations in advance sa mananalo. Yay. Okay, ito na partner. Congratulations. Para po sa ating ngayong Thursday, matatawag po natin throwback drama to, partner. Actually, pwede siya pang throwback talaga. Sige. Sabi kasi rito, makaka-relate ang mga mag-aasawa. Ayan na. Sige, ito ang ating story time. Story time! Ito ang siste, mga mare, pare. Sabi ni Mister, nagtataka siya bakit ang pakiramdam niya ay nagsasawa na siya. Nagsasawa? Nagsasawa pala. Nagsasawa daw siya. Okay. Alam, may sawa doon. Okay, nagsasawa. Ito ang problema. Nagkakatampuhan sila ni Mrs. dahil parang paulit-ulit na lang ang nangyayari, Jim. Papasok, uuwi, kanya-kanyang buhay, tapos gusto niya manghingi ng lambing kay Mrs. Kaso nahihiya siya na magpakita ng ganong side. Minsan din kasi nani-reject na siya ng kanyang asawa. Ito yung pinaka-example niya. Ang sabi niya, gusto niya sanang manghingi ng bebe time kay Mrs. Pero ginoke time siya ng, ano ba yan? Napaka-ano naman ito. Kita mong nagpapahingi. Ayan. Okay. So bilang sasama loob niyan eh. Yeah. So ang tanong niya dito, hindi ko lang alam kung sino sa inyo ni Sheena ang makikipagtalo. Talaga ba? Sino po ba ang may karapatan na magtampo? Ako o yung misis ko? Pero sa totoo lang, pag-usapan mag-asawa, wala namang sino kung misis o yung asawa eh. Pag ganyan may mga problema, dapat pinag-uusapan yun eh. Yes. Alam mo, pag kasi ganito yan, partner na, hindi naman niya sinabi kung ilang taon na silang magkasawa. Oo. Siguro kung if ever yan, kung ako naniniwala ko kapag bago pa lang, sobrang na aktibo yan, partner. Correct. Kung saan abutan yan, doon yun. Di ba? Pero ako naniniwala naman talaga, habang tumatagal naman, merong pagbabago. Pero sana naman yung mga pagbabago na yon ay hindi katulad ng mga parang, alam mo parang papasok ka, uwi ng bahay, ganun lang ang routine nyo lagi. Correct, oo. So parang nangyari, parang border kayo, parehas. Totoo. Sa isang, kumbaga sa isang bahay o isang tahanan na ang ginagawa nyo lang everyday, di ba nakakasawa naman talaga kung ganun lagi? Actually, di ba yun nga, nabanggit nga na nagsasawa na siya. Nagsasawa na, darating na yan. Pero siguro para dumating ka sa point na yun, ibig sabihin, kumbaga naiwanan nyo na yung relasyon nyo. Kumbaga parang stagnant. Matagal na to. Matagal na magkarelasyon. Ibig sabihin kasi sinasabi nila sa relasyon, minsan meron yung peak ng kilig. Yung talagang honeymoon stage. Oo naman. Hanggang sa mapupunta kayo sa wala na lang. Parang wala na lang. Kikita lang kayo. Feeling ko,
lack of effort pa rin talaga yan. Tama, diba? tama. Oo, naniniwala And ako ang dyan. malungkot lang sa part na to dahil nag-reach out naman tong si kuya, pero ang problema, ito namang si ate, na-reject na siya noon. Pero bakit hindi mo i-try uli na mag-reach out? Tama naman. Siguro, perfect timing. No? May mga naman, lalo na kayo, weekend. Diba? Kung wala naman kayo tapos ng trabaho ninyo, kung pares kayo nagtatrabaho, ito na yung time para kayo mag-quality time. Yes. Mag-unwind. Diba? Gawin nyo pa rin yung mga dating mga... Kasi minsan pag sa trabaho, natadala rin natin yung sa bahay eh. Totoo. No? Pero kaya hindi natin itry na pagdating ng bahay, ang pag-uusapan natin about sa atin naman. Yun. Diba? Yung trabaho, iwan ninyo. Oo. Hindi, yan ang mga yun diba? din ang hirap sa mga taong workaholic. Wala namang masama maging workaholic. Kaso nga lang minsan, sobra na. Wala namang bahay niya pagdating sa bahay niyo, may binabayaran pa ba kayo? Hindi Totoo. na. Diba? Oo, kasi ang nangyayari yan, yung stress mo galing sa opisina, madadala mo hanggang bahay na wala namang kinalaman yung kasama mo yung asawa doon. mo, Tapos tama. pagbubuntunan mo. Tama. And siya, ang saya-saya niya kunwari siguro, di ba? Tapos biglang, wala, masisira tabla mood yung yun. energy. Masisira talaga. Bad mood talaga yan mangyayari. Correct. At mapupunta sa mga away yan talaga. Yes. And dun sa pagre-reject ni ate, no, feeling ko kapag nireject ka pa uli ng pangalawa, kausapin mo na. Mali rin naman yung ganong attitude na, alam mo, ekis yun eh. Kapag kunwari excited yung partner mo na magkwento sa'yo, or excited na lambingin ka. Sa lahat, sa lahat. Yes, Okay, sa lahat ng bagay. Actually, kahit hindi sa magkarelasyon kahit sa magkakaibigan, di ba? Kapag alam mong full of excitement yung tao, tapos bigla mo binasag. Wala. Kumbaga parang, di ba? Ano yun eh, parang ang laking dismayado ka talaga eh. Oo. Alam mo sa totoo lang, kaya maraming mga pangga natin, ito partner Sheena, correct mo ako dito kaya maraming mga ibang mga magkarelasyon, maging mag-asawa, na nangangaliwa. Nangangaliwa kasi nga, hindi niya na nararanasan yung mga pinaparanas mo dati. Halos lagi lang kayo nag-aaway. Magkikita kayo doon, kakain, matutulog, papasok sa trabaho. Nagiging routinary na. Hindi ko naman nilalata kasi karamihan yun ang nagiging reason kung bakit nanlalamig si Mr. o si Mrs. Hindi natin gagawing lisensya yun ha, pero yun yung madalas na nagiging rason. Kaya, di ba pag tinanong mo yung, ano ba, may kumpare ako, ganun ginawa, ng babae siya, tatanong, ano bang reason? Si Mrs. lagi lang akong binabangayan. Lagi lang akong, binubungangan. Wala na kaming quality time. Lagi lang, di ba? Kaya wag niyong sisihin din yung ibang mga ganyang tao na nagloko dahil din kasi sa inyo kasi hindi niyo pinag-uusapan niya, hindi inaagapan. Dapat agapan niyo. Totoo. Alam mo kasi, ewan ko ang sikreto sa isang masayang relasyon din, yung, alam mo yung komportable ka. Kaya mo ipakita kung sino ka. Kung kunwari, ang tingin sa'yo sa opisina napaka-strong ng personality mo. Gusto mo yung pagdating mo sa bahay, kaya mong magpabebe. Yan, totoo. Kaya mong maging malambot. Diba? Yun yung masarap na feeling na pagdating dito sa bahay, pwede ko ipakita kung sino ko. Oo. Alam mo, meron akong napansin na ganyan din. Ito, ganito yung tsura, partner terror na teacher to. Pagdating dun sa bahay, kala mo parang, parang high school. Ganun. Pero pagdating sa school, syempre, professional. Yes. Walang masama doon. Totoo. Walang masama doon. Kasi nga, iba yung sa trabaho, iba yung sa tahanan, sa bahay ninyo. Iba yung safe space na tinatawag, di ba? And wag niyong babasagin yun. Wag niyong sisirain yun na balang araw, biglang hindi na ikaw yung pinakatahanan na tinatawag niya o hindi na ikaw yung pahinga niya. Correct. Ikaw na yung stress niya sa buhay. Kasi alam mo, sa totoo lang, bilang may mga asawa, tayo, partner, pag tayo uuwi ng bahay, di ba masaya tayo? Kasi nga, ito na, magkasama na naman kami ni Mrs. o ni Mister. Kakain kami sabay, maglalambingan kami. Tapos patutulog, paggising sa umaga, excited ka rin papasok sa trabaho kasi makikita mo yung mga office mates mo, yung boss mo. Ganun lang dapat. Kasi kapag, masaya ka lang papasok sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, parang may kaaway ka lagi. Totoo. Ang init ng ulo mo. Diba? Halos lahat ng susumbat mo. May ganun eh. Oo, kiss. Wag yung ganun. Dapat ibahin yung estilo. Pagdating sa bahay, usapang mag-asawa tayo. Yes. Diba? Ganun ang natin. Kumbaga parang yun yung natin, ang gagawin natin. Pag sa opisina, trabaho lang. Oo. Yun, Tsaka always prioritize your partner. Yun eh. Kailangan wala kang iisiping iba. Pag sinabi ng asawa mo, yun ang masusunod. Correct. Kaya nga di ba, ang inspirasyon natin kaya tayo nagtatrabaho ay ang ating pamilya. Di ba? Ang ating mga anak. Di ba? Ganun naman tayo. May mga inspirasyon tayo. Dahil syempre, hindi naman lalakas ang loob natin at makipagsapalaran sa trabaho. Mag-overtime. Di ba lahat naman ang kinikita natin para sa inyo? Para sa pamilya. Ganun dapat, ha? Yun.
Ang late, napakaseryoso ng mga ano. Kaya ano ba nga, to? ano ba Kahapon, ang ano rin. Di ba wala bang mga parang tamang ano lang? Wala ba tayong pag-chill lang? Pansin ko itong week na itong drama natin ha. Medyo napakamatindi to ha. Parang lumelevel na rin tayo sa mga si Cyril Carla, tapos kay ano pa, kay Lihim ng Liham. Mga drama kayo, Ganun ba? Wala eh. Nakakasa. O sige na. Huwag mong Exit na kami. pinapangiti yung mga hindi dapat Oo ngiti. nga eh. Mahirap. Alam mo, pag humingiti to, may balak tong masama eh. O, yun Ay lang nako, ha. ayun kuya Yun ha. Ekis tayo sa sawaan, huwag kang magsasawa. Kaya pa yan, di ba? At wala sa inyong dapat sisihin, kundi kayong dalawa rin. Tama. At ang makakapag-solve din yan, kayong dalawa rin. Oo, wala kaming kakampihan Wala sa kaming inyo. kakampihan Pareho dyan. kayong mali. Pag-usapang pamilya, medyo labas lang tayo lang bilang kaibigan natin. Yes. Kumbaga nalalabasan lang tayo ng sama ng loob, tampo, handa kami makinig. Correct. Gusto ko yun, labasan lang tayo lagi ng Labasan sama lang tayo ng ng loob. sama ng loob. Diba? Hanggang dun lang ang Para role pag namin. nailabas nyo na yan, Okay na. okay na. Okay. So, okay na kami ngayon. So, sana maayos ang kuya ha. Yes! Alright. Ay nako, dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Ayan, susunod na nga pangga ang Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Susunod na yan mga pangga. At huwag nyo kalimutan, may palambing naman kami sa aming official Facebook page. I-search nyo, i-like, i-follow, i-share. Sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena1067. At maraming salamat din yung mga pangga po natin dyan sa Facebook Live. At alam naman namin, lagi kayo nandyan. Salamat sa mga nakikinig po sa yung mga timbahay natin dyan. Lahat ng mga pangga sa terminal, mga papadrivers. Mag-ingat po tayo lahat ng riders at mga nakatutok sa palengke at kung saan man sulok ng Pilipinas kayo na naroon na nakatutok. Thank you. Dito lang kami. Dito lang kami. Diyan lang kayo. Tama. Alright. At dahil dyan, bukas ulit magkarinigan tayo mga pangga. Nakasama't nakapiling ninyo ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? No number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo! Energy!